Since you began with your response with a quote from the Bible, let me begin mine with a quote from Shakespeare. Quote, "The devil can cite scripture for his purpose." That's from The Merchant of Venice, a play about a man who insists on following the law only when it serves his interests. Sounds familiar, Alan Peter? Ngayon bigla mong ipinagmamalaki ang due process at human rights na para bang matagal mo nang ipinaglalaban. Pero huwag nating baguhin ang kasaysayan. You were not just a bystander during Duterte's drug war. You were one of its loudest defenders. Ikaw ang isa sa pinakaunang sumira sa pangalan ko. Ikaw ang nagbansag sa akin bilang drug lord na walang ebidensya. You stood by Duterte, not as a critic behind closed doors, but as his enabler, his spokesperson, his attack dog. At ngayong nanganganib na si Duterte, gusto mong lumambot? You now claim to have disagreed with some of Duterte's policies behind closed doors. That is meaningless. What you say in private does not absolve what you defended in public. You argue that Duterte's drug war was about public safety. Walang kumukontra sa ideya na ng ligtas na kalsada. The real question is, was mass murder the solution? Libo-libo ang pinatay, mga mahihirap, may mga bata pa, mga nadamay lang sa maling lugar at maling oras. They were never given their day in court. The families never saw justice. And in the end, shabu remained rampant. Crime syndicates thrived. The only ones who suffered were the powerless. Ngayon, gusto mong lumayo kay Duterte? Pero malinaw ang katotohanan. Ikaw ang isa sa mga nanguna sa pagtatanggol sa isang nabigong war on drugs na wala namang iniwan kundi takot, dugo at kawalan ng hustisya. On the issue of the ICC, let's not play legal gymnastics. Crimes against humanity fall under international jurisdiction when a country fails to act. That is the law. Duterte had 6 years to prove that his drug war was legal. He refused. He withdrew the Philippines from the ICC to escape accountability. And you, Alan Peter, defended him at every turn. And now, you want to frame yourself as a voice of reason? Stop pretending. This was never about human rights or due process for you. This is about your political survival. Alam mong pabagsak na si Duterte, kaya pilit mong nilalayo ang sarili mo. But you can't have it both ways. You enabled him, you defended him, you justify the killings, and no amount of backtracking will erase that. Kaya kung tunay kang naniniwala sa due process, dapat suportahan mo ang isang ganap na investigasyon, hindi lang kay Duterte, kundi sa lahat ng may kasalanan. Kasama ka. You now claim to be independent, reasonable, balanced. Pero nasaan ang balance mo noong walang kalaban-laban ang mga biktima? Nasaan ang reason mo noong ipinagdidiin mong dapat pasalamatan si Duterte? Huwag mong baguhin ang kasaysayan, Alan Peter. We remember. The families of the victims remember. And soon, justice will remember too. So una kung gustong pag-usapan natin is yung sinabi ni Senator De Lima na sinabihan siya ni Senator Cayetano na drug lord, no? Yung po yung pagkakaalala ko eh. If that's true, sobrang red flag po nun. Sobrang nakaka-turn off. Kasi unang-una, if I'm not mistaken, Senator Cayetano is a lawyer, no? So bilang lawyer, paano mo nagawa yun? Kasi ang alam ko, dapat alam nyo na may presumption of innocence, no? And napatunayan naman ni Senator De Lima sa mga korte na inosente siya, na-dismiss yung mga kaso niya. No? So, sobrang red flag, sobrang turn off, nakakadismaya, nakakadisappoint si Senator Alan Peter Cayetano kung sinabi niya talaga yun, ano? According to Senator De Lima.
And then, regarding dun sa sinasabi niya na stand, itong article na to sabi dyan, Cayetano to de Lima, I share your stand versus extrajudicial killings. Ako personally, ayoko maniwala dyan sa sinabi niya. Para sa akin, pagpapanggap lang yan eh. Kasi kung totoo na pareho ka ng stand ni Senator de Lima na against ka sa extrajudicial killings, then why do you associate yourself to a person who admitted that he committed extrajudicial killings? Ayan o, si dating Pangulong Duterte umamin na ang kasalanan niya ay EJK. Bakit hindi ka namin nakaringgan ng criticism or pagbatikos nung sinabi ito ni dating Pangulong Duterte? Ako po, wala akong narinig na kahit anong salita sa kanya, na kahit pagkagulat man lang o reaction, wala po akong narinig from Alan Peter Cayetano. So, ewan ko sa inyo, hindi ako maniniwala sa mga ganyan paandar ni Senator Cayetano. Hindi ako yan ay hindi sincere, and para sa akin, hindi totoo yan. Kasi Senator Cayetano, hindi ka lamang nasa grupo nila, tono rin ng pananalita mo at statement mo para sa akin, para depensahan, suportahan yung taong nasusukol ngayon dahil kinasuhan ng patong-patong na kaso na may kinalaman sa crimes against humanity, mga kababayan. Tsaka tama po yung sinabi ni Senator de Lima na kung legal yung war on drugs nila, bakit umalis sa ICC? Hindi po ba, mga kababayan? So, in my opinion, natatakot po sa legal consequences, kaya po umalis sa ICC. Yun po yung opinion ko. Sa banggang ito, between Senator Cayetano and Senator de Lima, I choose to support Senator de Lima dahil si Senator de Lima po talaga nakulong kahit inosente. Para po sa akin, yan po ay isang patunay na fake po yung drug war, no? Parang ginamit lang nila si Senator de Lima para palabasan na merong isang big time politicians na may papakulong dahil sa droga, pero hindi naman nila napatunayang totoo. And aminado naman po si dating Pangulong Duterte na sila po yung nagtatanim ng ebidensya at ng kontrobersya. Ebidensya at intriga or kontrobersya, ayan po ipapakita ko sa inyo, no? So, hindi yan due process, hindi yan tamang proseso ng batas. I don't think pinapayagan niya ng batas, no? Ako naniniwala ko hindi yan legal, no? Kasi kung tataniman mo ng ebidensya at kontrobersya yung isang tao para maaresto, parang illegal arrest yun, no? Or kung ikukulong mo, illegal detention pa. So, para sumuporta si Senator Cayetano na isa siyang abogado sa ganung sistema or sa ganung uri ng or sa ganung tao na nagpapatupad ng ganung sistema, big turn off po talaga. Nakakadismaya, nakakadisappoint, no? Kung sinusuporta ni Senator Cayetano, yung taong yun, si dating Pangulong Duterte na aminadong nagtatanim ng ebidensya at kontrobersya, no? Abogado pa naman siya. So talagang turn off po talaga. Kaya nasabi ko po na hindi po ako naniniwala dun sa sinasabi niyang against siya sa EJK, no? Yan po ang opinion ko dyan. Para po sa akin, hindi po siya sincere sa sinabi niyang against siya sa EJK. Sa hinaba-haba ng panahon, ilang taon? 8 years or almost 9 years? Bakit ngayon ka lang ulit nagsasalita, no? Kung kailan yung mga biktima ay dumulog na sa ICC. Tapos ngayon, nasusukol na si dating Pangulong Duterte. Ngayon ka pa magbibigyan ng mga ganyang statement, no? Kung ikaw ay umuupo sa polisiya ni dating Pangulong Duterte in private, anong use nun? Useless sa amin yun. Sa aming publiko, no? Sa aming mga Pilipino. Walang use yun. Useless yun, no? Tsaka paano mo mapapatunayan sa amin na inoppose mo talaga kung sinasabi mo naka-private, no? Kailangan vocal ka dyan kasi representative ka ng taong bayan. Kung ikaw nakikita mo na hindi ayon sa kagustuhan or sa damdamin ng taong bayan ng polisiya ni dating Pangulong Duterte, dapat vocal ka doon sa pag-criticize, no? At sa pag-oppose dahil ikaw ay representative ng taong bayan. Binoto ka ng taong bayan. Kung sasabihin mo na ginagawa mo yun in private, paano kami maniniwala, 'di ba? Parang sino niloko mo? Hindi mo nga ma-criticize hindi mo ma-oppose in public, sa private pa kaya, no? Tsaka again, ikaw ay representative ng taong bayan, no? So kailangan maging boses ka namin. Kung hindi ka namin naging boses to oppose EJK, hindi kami maniniwala. Ako personally, hindi maniniwala sa sinasabi mong against ka sa EJK or pareho ka ng stand ni Senator de Lima regarding EJK, no? So, wala andiyan ka na, senator ka na. So, iba na lang ang paniwalain mo, Senator Cayetano. So, yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo at malike yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.